Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. So, welcome sa ating purok kamatuuran live religious debate, Defensoribus Billum, Battle of the Defenders. Yung magdidebate ngayon, yung mga bisita natin galing sa Luzon, no? Si Brother Jesse Baracheta ng Born Again Christians. So siya yung positive ngayong gabi. Tapos yung kaharap naman niya, isang Catholic faith defender na galing sa Luzon, no? Siya yung negative natin ngayon sa tema na pananampalataya lang, no? Titindigan ng affirmative na manampalataya ka lamang ay sapat na upang maligtas ayon sa Biblia at referensya. So yan yung tema ng gabing ito. So bago tayo mag-umpisa, magbigay galang muna tayo sa mga lideres ng ating simbahan, no? To the President of the Catholic Bishops Conference of the Philippines or CBCP. At the same time, isang Archbishop of Archdiocese of Davao, si Most Reverend Romulo Valles Didi, at sa aming Cora Paroko sa Immaculate Conception Parish sa Peña Plata, Island Garden City of Samal, si Reverend Father Romel Banilad, at saka National Spiritual Advisor of Catholic Faith Defenders, si Reverend Father Frandy Villegas, at saka ang host ng Punto por Punto sa Tagbilaran, Bohol, na isang defensor katoliko na pari na si Reverend Father Darwin Gitgano, at saka sa aking spiritual advisor and head ng Orate Fratres Catholic Adorers na si Reverend Father George Anga, STD. The President of Catholic Faith Defenders na si Sir Ryan Mihiliano, at saka sa kanyang Board of Governors na si Sir Hector Damaso, at saka si Dr. Ray Intila. To the President of the Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines, headed by Brother Fernan Presillas, at saka sa kanyang national organizer na si Brother Jan Jona, at saka sa kanyang Mindanao organizer na si Sir Noel Paisones, at saka yung mga nasa linya na natin, no, na nag-aabang, na yung yung host ng Catholic Cafe Philippines na si Brother Peter Hibaya, Christian Coronado, Wilbur de la Calzada, John Lawrence Pamplona. Magandang gabi sa ating lahat, at sa lahat ng puwersa ng Born Again Christian Church, at saka sa lahat ng puwersa ng One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Magandang gabi sa ating lahat. So welcome sa ating purok kamatuuran religious debate, no? Defensoribus Billum, Battle of the Defenders. Okay? So sa ating pag-uumpisa, may I request Brother Jesse Baracheta na magbigay ng opening prayer. Brother Jesse? Hello, Brother Jesse? Brother Jesse? Hello po. Okay, sandali ha. Hello po. Yes. So, pwede ka ikaw yung mag-opening prayer as affirmative tonight? Yeah. Okay lang po. Sige po. Malinaw po ako dyan? Yes, malinaw ka. Sige po. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming nasa langit, na nagpapasalamat po kami ngayong gabi sa magandang pagkataon na ibinigay mo sa aming lahat, na minsan pa ay mapag-usapan namin ang mga pagkakaiba-iba ng aming paniniwala, at nawa Ama ay ikaw ang pumagitna sa aming lahat. Bigyan mo kami ng karunungan na nagmumula sa iyo, at ang katotohanan mo nawa ang siyang mangibabaw at makita, at hindi ang aming mga sariling pananaw, Panginoon. Nawa Panginoon ay gabayan mo kami mula sa simula hanggang sa matapos ang gawain namin ngayong gabi. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat kapatid na Jesse Baracheta ng Born Again Christian. So bago tayo mag-umpisa, no? Babasahin muna natin yung
standard rules of regulation sa debating ito as a formal, no, para marinig natin kung ano yung napag-usapan offline, no. So rule number 1, focus lang sa tema at hindi iiwas sa issue. Number 2, igagalang ang moderator. Kapag nagsabi ang moderator na moderator's time, kailangan tatahimik ang mga debaters para magbigay daan sa moderator. Number 3, ang tanong at sagot hindi lalagpas ng 1 minuto. Number 4, categorical question must answered categorically. Kapag hindi pwede ang depende, pwede both oo o hindi. So dapat responsive, dapat magbigay ng categorical answer, at saka meron ka namang 1 minute to explain your answer, no? Number 5, ito ay isang religious debate at bawal dito ang attacking personal, no? Dahil ito ay religious debate. Number 6, pwede maka-video o record ang mga debaters. Number 7, ang na-record na video or voice recording ay hindi pwedeng i-edit na gawing katatawanan. Dapat manatili ang religious essence nito. Number 8, kahit anong version sa Biblia tatanggapin. 73 books from Catholics at saka 66 books from Protestant. Pero kapag duda ang isa sa mga debaters na nilatag na Biblia, kailangan magbigay ng picture kapag original na Biblia or screenshot. O kapag Bible application ang ginamit na Bible, dapat magbigay ng picture or screenshot, no, kung ano ang Biblia na ginagamit. Number 9, kapag magsabi ang moderator na sagutin ang tanong, dapat sagutin ang tanong, pero kung ang tanong wala sa tema, pwedeng hindi sagutin ang tanong, no? Note, kailangan i-declare ng moderator na hindi sinagot ang tanong bago magbigay ng ibang tanong. 3 warnings, no, should be given ito. So kapag yung tanong ay nasa tema, tapos hindi responsive yung kaharap sa napag-usapan namin, magbibigay ako ng 3 warnings, no, dapat sagutin. Pero kapag yung question naman is out of topic, so ang ibibigay ko yung burden doon sa tinatanong, kung tatanggapin niya yung tanong, kung sasagutin niya yung out of topic question, or mag-o-object siya na hindi niya sagutin kasi out of topic. So ganon ang napag-usapan natin. Number 10, kailangan ang lahat na katanungan, no, nasa tema or nasa topic. So yan lang yung ano natin, yung mag-base sa mga katanungan. Uulitin ko, no, mga kaibigan. Dapat tindigan ng born again Christian na si Brother Jesse Bracheta, no? Manampalataya ka lamang ay sapat na upang maligtas ayon sa Biblia at referensya. So yung number 10 natin, doon lang talaga magfo-focus sa katanungan. Number 11, no, lahat ng standard references ay pwedeng gamitin. Pero kapag duda ang isa sa mga debaters, kailangan magbigay ng picture, screenshot sa standard references na ginamit. History books, encyclopedia, footnotes, informative books, etc. ay maaring i-verify ng debaters ang mga standard referensya kung ito ay dudang fake or fake, no? Or hindi totoo. So kapag may duda, meron tayong 10 minutes na constructive presentation. Mauuna magpahayag ang affirmative side na si Brother Jesse Bracheta. Meron tayong 10 minutes constructive presentation. Mag-uuna magbigay ng katanungan ang negative side, no? Sa kanya negative stand si Brother Anthony Flores ng CFD. Tapos magbibigay na naman ng 10 minutes negative stand yung CFD na si Brother Anthony. Tapos another cross-examination, counter cross-examination coming from the affirmative, si Brother Jesse Bracheta. Tapos yung 5 minutes na rebuttal natin, una ang affirmative, then followed by negative. So wala na itong cross-examination, but maari tayong magtanong live sa ating mga audience ngayon. So yung rules lang natin is 3 questions coming from the audience, tapos lahat ng answer from the speakers ay tatanggapin, no objection, kasi hindi yung audience kasi hindi mga debaters, mga guest lang. So dapat kung ano yung sagot ng speakers natin as a respect, tatanggapin at tatanggapin. Final stand natin, meron tayong 3 minutes na final stand. Una yung negative, si Brother Anthony Flores.
ng CFD. Tapos last na magbibigay ng kanyang final statement si Brother Jesse Baracheta ng Born Again Christians. So mga debaters, Brother Jesse at saka Brother Anthony Flores, maliwanag ba yun? Maliwanag po. Opo, sige. Okay, dahil maliwanag, so Malinaw po. Malinaw. okay, malinaw pa sa maliwanag ng sikat ng araw. Okay, so narinig natin yung dalawang debaters ngayon. So bago ko ibigay yung first constructive presentation, dahil sila ay mga baguhan, mga bago sa ating programa, nais ko sanang gusto ko sanang magpakilala muna yung mga speakers natin ngayon. Una, yung affirmative, Brother Jesse. Pakilala ka at saka sabihin mo kung ano yung titindigan mo. Good evening, bro. Good evening sa lahat ng nakikinig. Tulad ng sabi mo, unang ano ko to dito. Actually, unang debate ko talaga ito. Ako po si Jesse Baracheta, taga Naga City ng Bicol. Isang born again Christian at titindigan ko po ngayong gabi ang sapat na pananampalataya upang maligtas ang isang tao at wala ng additional na human efforts. Okay, maraming salamat sa Brother Anthony. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig at mapagpalang linggo po sa lahat. Ako nga po pala si Brother Anthony Flores po ng CFD Riders Club at gusto ko rin din pong i-shout out yung mga kasama kong pages, no, yung mga Catholic Faith Defense, yan. Tsaka po yung mga Catholic Faith Defend the Catholic Church, tsaka po yung aming charismatic group na Servants of God Community, at saka yung The Lord is my shepherd dun sa sa radio station namin, saka yung CFD Pampanga chapter. Yan. Oh. Marami pong salamat. Saka po yung hindi po mababanggit, pasensya na po. Madami. Okay. So maraming salamat sa inyo, Brother Jesse at saka Brother Anthony. By the way, ako pala si Roland Pards, no, ang host at saka moderator ng punto por punto, puro kamatuuran, no, baka Defense Rebus Bilom, no, as a moderator at as a host, doon lang ako mag-focus sa rules na napag-usapan natin. Tapos kapag walang objection, hindi ako iimik, no? Kailangan merong objection para yung moderator ay magpagitna. Okay? So according to Francis Magalona, dapat dapat maggumit at hindi kumampi. So yun yung pledge natin ngayong gabi. So shout out muna sa ating mga ngayon, sa ating sponsors tonight, no? Yung Mr. Lechonero from Island Garden City of Samal, yung pinakamasarap na lechon, wala sa Naga at saka wala sa Pampanga, kundi nandito sa Island Garden City of Samal, yung lechon ni Mr. Lechonero na, no? At saka yung sponsor sa load natin ngayong week, no, sa internet load natin, yung Catholic Faith Defender ng General Santos City, tinatawag na the Four Horsemen o mga apat na kabalyero sa Sarangani Province, sina Brother Alfred Nuho or Brother Stalwart, Ray Tabaransa, Jojo Lapis at saka si Brother Nino Escobal Humawas. So maraming salamat sa inyo mga sponsors, no? Shout out kay Brother Roland Balentos, Edelfonso Cobel, Jennifer Pagunsan, Celebran Carillo Ruel at saka Pipito Enriquez at saka si Brother Ariel Amores na isang SDA Defender. Magandang gabi sa inyong lahat. Okay? So, Brother Jesse Baracheta. Tsaka po pwede po magpahabol. Yes, go ahead. Pwede po magpahabol muna. Pahabol ko lang po, shoutout nga pala sa St. Peter's Men's Society sa Quiapo. Yes, nanonood ako sa... Nakikinig po sila, yung mga taga-Putos TV. Okay. Amen po, okay na po. Nanonood ako sa kanila, no? So magandang gabi sa inyo, taga St. Peter's Society. Okay, Brother Jesse Baracheta, ready ka na ba? Handa ka na ba? Parang si Chris Aquino tayo ngayon. Okay na po. Okay, dahil handa ka na, yung 10 minutes ay iyo na. Go ahead. Muli, isang mapagpalang gabi sa lahat. Sapat na bang pananampalataya upang maligtas ang isang tao o kailangan pa natin gumawa upang maligtas? Isang pleasure sa akin na mapag-usapan ng issue na ito kasama si Brother Anthony Flores. Dahil ang paksa na ito ay matagal nang pinagdidibatihan ng mga Protestante at Romano Katoliko na siyang naghihiwalay sa pananampalataya ng dalawang samahan.
Bilang affirmative, sa gabing ito, patutunayan ko na sapat na ang pananampalataya upang maligtas ang isang tao at wala nang anumang dapat pang idagdag rito na human efforts. Ngunit bago ang lahat, nais ko munang maging malinaw ang dalawang bagay. Una, ang pananampalatayang nagliligtas na titindigan ko ay ang tunay na pananampalatayang mula sa puso. Tulad ng sinasabi sa Roma, 9 hanggang 10, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ang Panginoon at kung puso kang sasampalataya na siya'y milong binuhay ng Diyos, maligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao ay sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas at hindi mula lamang sa bibig. Hindi ang pananampalatayang mula sa bibig tulad ng sinasabi sa Mark 7:21 at James 2:14. Pangalawa, hindi ako titindig upang tutulan na hindi na dapat gumawa ng mabuti ang isang tao. Dapat na sumunod at gumawa ng mabuti ang isang tao, ngunit hindi para maligtas, kundi dahil siya ay iniligtas. Ang nangangahulugan nito, nauna lamang ang kaligtasan ng isang tao at bunga lamang ang kanyang mabubuting gawa. Sapat ng pananampalataya dahil malinaw na ipinakikita ng Biblia na maraming naligtas dahil sa pananampalataya at hindi dahil sa mga gawa nila, sariling gawa. Sa Lucas 7:50, ngunit sinabi ni Jesus, babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na. Malinaw ito na pananampalataya lang. Dahil kung ibabase ito sa gawa, hindi pa naman patay yung babae para masabi natin na tapos na ang gawa. Maging ang Efeso, maging ang gawa 16:31, sinasabi naman ng mga sinabi ng Apostol Pablo, sumampalataya ka sa Panginoon at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Maging ang Efeso 2:8 hanggang 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon din ang Galatia 2:16, gayon man, alam namin ang tao ay pinawalang sala dahil sa pananampalataya kay Kristo at hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Kaya't kami rin ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sapagkat ang tao ay hindi pinawalang sala dahil sa pagsunod sa kautusan. So marahil sasabihin ng iba, kautusan ang sinasabi dito, hindi mga gawa. Ngunit ito na ang pinakamataas na revelasyon, wala nang higit sa 10 utos. Sapagkat kung hindi mo kayang sundin ng 10 utos, magdaragdag ka pa ba naman? Pangalawa, hindi lamang sa malinaw itong itinuturo ng Biblia, kundi ito rin ay logical na pumapabor sa lahat ng magkakakonektang mga doktrina. Isa dyan ang argumento ng biyaya. Sapat na ang pananampalataya dahil libreng regalo lamang ang kaligtasan. Malinaw ang Roma 6:23, Titus 3:5, John 3:16, Efeso 2:8-9. Nangahulugan ito na kung biyaya lamang ang kaligtasan, hindi na ito nababatay sa gawa ng tao. Sapagkat hindi mo na matatawag na biyaya ang isang regalo kung ito ay nakabatay sa gawa. Malinaw ang Roma 11:6. Dahil walang regalong binabayaran o pinapalitan ng anumang gawa bago makuha. Hindi rin ito nababatay sa pagsunod sa kautusan. Roma 3:22, Galatia 2:16, maging sa Psalms 40. Hello? Hello, brother. Okay, brother. Okay, sandali. Okay, Kaya ng kautusan tao, wala ka na may daragdag pa doon. Okay, Ganun din, narinig. Okay, brother Jesse, bigla ka. Nawawala po yung signal niya. Okay, bigla ka nawala. No, naka-time pause tayo, 5 minutes and 24 seconds remaining. So kapag stable ka na, kapag magsasalita ka. Hello po. Yes. Napuputol ka ng saglit, no? Time pause tayo, 5 minutes. And malinaw na. Yes, malinaw na. Okay, continue. Continue, okay. Brother Jesse. Okay. Ganun din ang argumento ng kabanalan, malinaw na sinasabi ng Biblia na si Jesus ang kabanalan ng isang tao. Sa unang Korinto 1:30-31, sa kanya nagmula
ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Kaya nga tulad ng nasusulat, ang sino mang nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ang ginawa ng Panginoon. Ibig sabihin nito, ang kabanalan ng isang tao si Kristo. So, hindi ka pwedeng maging banal sa sarili mo. Kaya nga sabi sa Hebreo 11:6, hindi tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos kung walang pananampalataya. Nangangahulugan ito na ang kabanalan ng isang tao at kabutihan hindi nagmula sa kanyang sarili. Galing ito sa Diyos. So, walang i-record sa kanyang mabuti kung ang kabutihan niya ay mula sa pananampalataya. Pangatlo, ang kabanalan ng isang tao ay, ang mabubuting gawa ng tao ay bunga ng banal na espiritu. Tulad ng sinasabi sa Galatia 5:22, Efeso 1:13, maging sa Titus 3:5, na iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang hapag sa atin na tayo rin naman ay binago ng Espiritu Santo. So yung kabutihan ng tao nagmula sa banal na Espiritu Santo, hindi magmula sa kanyang sarili. So ito ang stand ko. Maraming maging objection dito. Ngunit sasagutin ko ito. May ilan pa pong oras ko? 3 minutes and 40 seconds. Maraming maging objection dito. Una, dagdagan yung gawa at late sa gawa. Sabi sa Efeso, tayo palataya hindi sa ating mga mabuwa. Pangalawa, maaari dito ng object na dagdagan ng pagitulad ng paulit-ulit ng gamit ng iba. Ngunit ito ay bunga hindi pag-aaral ng iba, dahil ang love ay bunga ng na sinasabi, ang conditional love ay bunga ng banal na espiritu at hindi mula sa tao. Ipang maaaring maging yun, sasagutin ko na lang po kung sakali man na may objects sa aking itinindig. Salamat po. Okay, Brother Jesse, meron ka pang 2 minutes and 47 seconds. Parang i-wave muna ito. Mag-wave ka na? Opo. Okay. Mag-wave na po ako. Okay, so mahaba pa sana yung oras mo, pero dahil mag-wave ka na, tatanggapin natin, no? So, maraming salamat sa iyong pagtindig, Brother Jesse Baracheta, no? Sa kanilang tema na mananampalataya ka lamang ay sapat na upang maligtas ayon sa Biblia at referensya. So, bago ko ibigay ang 10 minutes ni Brother Anthony, so relax ka muna dyan, Brother Anthony, no? Shout out muna tayo sa mga listeners natin. Si Brother Tom Avila, no? I'm watching. So maraming salamat, Brother Tom. Rodolfo Hernandez, hina ng signal na ulan kasi. So Acero Obilio Dorado Garijoy, mahina ang signal, brother. Yes, mahina yung signal. Sabi ni Brother Johnny Kapangpangan, ayos So, Celebran Rilio Ruel, akala ko si Elias Mahilom na naman ng CFD. So, parang close friend na kayo masyado ni Brother Elias, Brother Celebran. Happy listening to Jennifer Pagunsan ng Middle East, no? Omar. Happy listening also sa ating kaibigan si Ma'am Susan Patiño Cueve. Straight from Hong Kong. Okay? Si Brother Roland Balintos listening here from Misamis Oriental. Maraming salamat. At saka yung sponsor natin, si Brother Stalwart. Maayong gabi, magandang gabi from General Santos City. So maraming salamat sa inyo. So Brother Anthony, ready ka na sa yung gagawing cross-examination? Sige lang po. Okay. Magandang gabi po. Okay, magandang gabi. Dahil ready ka na, Brother Anthony, nais ko lang ipaalala na meron tayong rule na categorical question at saka categorical answer at saka yung explanation ng affirmative. Merong 1 minute, no? 1 minute na explanation. So sana walang sapawan para maganda yung discussion natin ngayong gabi. Okay, so go ahead, Brother Anthony. 10 minutes is yours. Okay. First question ko lang po kay Brother Jesse. Kasi yung definition po ng pananampalataya po, ayon po kay Apostol Pablo. Po kaya? Yung Bro, pakilakas lang bro ng boses mo. Hello. Yung
Yung definition ng pananampalataya or yung faith. Ano po yung definition ni San Pablo doon? Ayon dun sa context po na binasa po ninyo or baka meron po tayo. Ayon sa definition, Ano po yung pananampalataya? ayon sa San Pablo, ang pananampalataya ay mga bagay na di nakikita sa Hebreo 11 verse 1. Okay, moderator's time. Brother Jesse, meron kang 1 minute to answer, no? Gamitin mo yung 1 minute mo para mas ma-explain at saka maintindihan natin yung sagot mo. Okay ba yun, Brother Jesse? Okay, so Okay po. okay, so continue, Brother Jesse. Ayun nga po, ayon sa Hebreo 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na di nakikita. Yun yung pakahulugan ni Apostol Pablo. Ngunit sa Greek, talagang kahulugan ng faith ay assurance, loyalty, at faithfulness. Yun ang nakalagay sa Okay. sa Greek, Next question. sa concordance po. Okay. So, sandali lang ha. Okay. Moderator's time. Brother Jesse, Brother Anthony, kapag yung sagot ninyo is hindi umaabot ng 1 minute, magbigay na lang kayo ng hint, no, na yun lang ang sagot ko para hindi tayo hindi masayang yung oras at saka yung magbibigay ng ng tanong is makaproceed kaagad siya. Okay? So, 8 minutes and 46 seconds. Go ahead. Pangalawang pong tanong, kasi meron po bang binabanggit dito sa Hebreo 11 na manampalataya lang ng isang tao ay ligtas na? Hebreo 11. Doon po sa Hebreo 11. Kasi yun po kasi yung definition. Wala po diyan nakalagay. Ngunit ang mga binanggit diyan, halimbawa sila Abraham at yung mga iba pang propeta ay malinaw na sinasabi sa Roma 4:1 na si Abraham ay pinawalan sala sa pananampalataya at hindi sa mabubuting gawa. Malinaw 'yon. Opo. Ang tanong ko po kasi nasa umiikot lang po doon sa Hebreo 11. Kasi ang tanong ko lang po kasi doon, kung meron po bang nakasulat doon na manampalataya ka lang ligtas na ay wala po. Ay, okay. Thank you po. Wala po, pero batay doon sa mga, sabi ko nga wala, pero batay doon sa mga binigay na halimbawa, yung mga propeta, malinaw po na sila ay pinawalan sala sa pananampalataya at hindi sa mabuting gawa. Katulad ng sinasabi sa Roma 4:1 hanggang 6. Okay, sige po. Second question lang po, okay na, medyo maliwanag na rin po sa akin yan. Doon po sa Efeso 2:8 hanggang 9, kasi ang sinasabi po kasi doon, hindi po sa mabubuting gawa kanya, kaya naligtas ka mo ang tao. Ay bro, palakas lang, palapit-lapit na may communist kami rin. Apo. Yung po bang sa 2:8 hanggang 9 na sinasabi, talaga po bang dinidisregard po ba ang doon, ang works doon, ang good works doon sa 8:9? Hindi po siya nire-regard, kundi nagbunga lang siya ng pananampalataya kasi nakalagay naman sa verse 10 na ginawa tayo, nilikha tayo para sa paggawa ng mabuti. Pero nauna pa rin yung biyaya at tinanggap natin sa pananampalataya, naging bunga lang yung gawa. Sa verse 10, hindi pwedeng mauna yung gawa. Kailangan pa rin pong gumawa para maisama po natin sa pananampalataya natin. Katulad po sinabi ko kanina, hindi ko po tinututulan ng gawa, kundi bunga lang siya ng pananampalataya. Hindi siya kasabay ng pananampalataya. Kasi sabi ko nga kanina, wala namang kabutihan ng tao kung wala siyang kung wala sa kanya ang Kristo. Si Kristo ang kabanalan ng isang tao. Okay, moderator's time, no? Wag natin kalimutan yun lang ang sagot ko. Kapag yung sagot natin hindi aabot ng 1 minuto kasi naghihintayan tayo. Okay, so Brother Jesse, Brother Anthony, continue. 6 minutes and 20 seconds, go ahead. Okay po. At po kasi, ay isa pa po sa sa tanong ko pa po kasi sa Galatia 2:16 kasi ginamit niyo po kasi na hindi naliligtas ng tao ayon dun sa kautusan. So ano po bang kautusan yung binabanggit doon sa 2:16 ng Galatia? Na hindi makakapagliligtas sa tao. Ang binabanggit po doon ay ang 10 utos ng Diyos. Ngunit sabi ko nga kanina, ang 10 utos ay ang pinakamataas ng revelasyon na gawa.
Dahil kung hindi mo kayang ganapin ang 10, bakit ka pa magdaragdag? Kung hindi ka nga maligtas-ligtas sa 10. Yan lang po. Opo. So, ang ibig niyo po sabihin, 10 utos lang po bang binanggit doon sa Galatia 2:16? Kasi kautusan po kasi yung sinabi po doon eh. Salamat po. Kautusan niya po ang sinabi, pero ang sinabi, hindi tayo naligtas sa kautusan. So kahit ano pang kautusan ang idagdag mo doon, malinaw pa rin na sinabi na hindi sa kautusan. So, ibig sabihin pala, pati yung utos ni Kristo sa pagka-Kristiyano, dito sa panahon ng Kristiyano, hindi rin siya makakapagliligtas sa atin. Ayon doon sa sinabi ninyong interpretation doon sa 2:16 ng Galatia. Hindi po siya makakapagligtas kasi ang gawa ng tao, bunga ng pananampalataya ay bunga na yun ng kaligtasan, hindi na siya gawa para maligtas. Malinaw naman yung Titus 3:5 eh. Pero may lang po ako, no? Kasi meron po kasi kayong binanggit na magiging objection po kamo yung Mateo 7:21 kasi binanggit niyo rin din siya. Babasahin ko, no? Hindi ang bawat nagsasabi ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit at sa langit. And kung halimbawa po ba na sinabi po ni Kristo na yun yung kalooban ng Ama na nasa langit, hindi rin din po ba natin susundin yun? Kasi in connection po dun sa 6:14 po ng Mateo, ng Galatia, I mean. So, pakilino lang po yung tanong. Ano pong pinakatanong na nawala ka po kasi kanina? Apo, ayan. Yun pong tinatanong ko, yung pong sa Galatia 2:16 po kasi, ang sabi niyo po kasi, pati dun sa panahon ng Kristiyano po ay hindi rin din po makakapagliligtas yung mga utos na yun. Kasi meron po kasing binanggit si Kristo na na kalooban ng Ama na nasa langit. Binanggit naman po ni Kristo yung kung ano-ano naman po yun sa Biblia. Yun po ba hindi rin po ba makakapagliligtas yun ayon sa binasa ninyo doon sa Galatia 2:16? In connection doon sa Mateo 7:21. Kasi binasa ko na yun din yung nasa presentation niyo po. Yung gawa na binabanggit doon kung hindi makapagligtas. Hindi po. Kasi sabi niyo po kasi sa Kristyanuhan din po kasi hindi rin din po kamo makakapagliligtas ang tao eh. Hindi na sa Kristyanuhan eh. Una po sa lahat, yung kalooban ng Ama, yung sinasabi doon na kalooban ng Ama ay sumampalataya ka sa anak. Yun ang kalooban ng Ama. Na sumampalataya. Kasi yung gawa po doon, hindi siya requirement sa kaligtasan. Kundi bunga siya ng pananampalataya kay Kristo. Bunga siya ng kaligtasan. Hindi siya gawa para maligtas. Dahil marami ka pong talatang sasalungatin na naligtas tayo, hindi sa ating mabubuting gawa. Yun lang po. Okay, sige po. Ang ibig niyo po sabihin kasi paano ba yung construction ng tanong? Kasi ang doon sa pagka-Kristiyano hindi kanya nakakapagliligtas, no? Mm-hmm. Yun lang po ba yung kalooban ni Kristo, yung po bang sumampalataya lang doon sa yung kalooban ng Ama, I mean, yung sumampalataya lang doon sa anak. Last 2 minutes. Hindi lang po yun ang kalooban, pero pag pinag-usapan ng kaligtasan, si Kristo po ang kalooban ng Ama para sa kaligtasan ay tanggapin si Kristo ng mga unbelievers. Hindi paggawa ng mabuti. Tulad ng sabi ko, walang kabutihan sa iyo kung wala kang pananampalataya. So walang i-record sa iyong mabuti. Okay, sige po. Last question ko na lang po dun sa dun sa Tito 3:5 kasi binanggit niyo po yun eh. Sa anong paraan po ba tayo maliligtas ng Diyos ayon po dun sa mababasa niyo dun sa 3:5 ng Tito? Batay sa Tito 3:5, malinaw naman ay na iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabuting gawa, kundi sa kanyang habag, biyaya. So biyaya lamang. At ang biyaya ng Diyos ay si Kristo. So pag tinanggap natin si Kristo na sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Opo. So ibig sabihin po pala, ang ibig ko sabihin po awa ng Diyos ang nakakapagpapaligtas ng tao ayon po doon sa 3:5 ng Tito. Opo. Tama po. Confirm ko lang po. Kasi may bababas, awa ng Diyos yun. Awa ng Diyos, pero kailangan mo tanggapin si Kristo.
sa pananampalataya. Awa ng Diyos. Okay, Ibig moderator's time. doon sa 3:5. Moderator's time. Okay. Less than 55 seconds remaining. 2 questions na lang yung i-allow natin. 2 questions na lang. Thank you. Go ahead. Okay. Okay, sige. May nabasa po ba kayo na pananampalataya doon sa 3:5 ng Tito? Paki-scan po yung 3:5 po ng 3:5. Meron po bang nakasulat doon na pananampalataya? 8-3-5. Yes po. Wait lang po, tignan ko. Sa 3-5 po, sa 3-5, kung sa 3-5 lang po wala. Kung base lang sa 3-5, wala po. Ayun, sa base din sa 3:5. Ang ano po kasi ninyo dito sa 3:5 po is awa ng Diyos talaga ang ano. Kahit na walang pananampalataya ang tao, kasi wala namang nakasulat dito. Basta may awa ang Diyos, pwede tayong... Okay, final answer? Sige, final answer mo lang po yan. Hindi po, awa lang yung kaligtasan, pero malinaw naman na kailangan mong tanggapin si Kristo sa pananampalataya kasi malinawan dyan 3:16 Kailan lang pag-ibig ng Diyos sa libutan, ibinigay niyo kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So siya yung biyaya pero kailangan mo pa rin tanggapin sa pananampalataya. Okay. Maraming salamat Brother Anthony Flores ng Catholic Faith Defender Riders Club, no? Ng Pampanga. Tama ba, Brother Anthony? Okay, so... Yes po, tama. Okay, maraming salamat din sa kanyang ng affirmative na si Brother Jesse Baracheta sa kanyang malinaw at saka maginoong diskusyon sa ngayong gabi, no? So maraming salamat. So yun, doon nagtatapos ang ating first cross examination. So bago ko ibigay ang 10 minutes na cross examination negative stand ng ating negative, no? Pasalamat muna tayo sa ating sponsors ngayong gabi. Maraming salamat sa Mr. Lechonero ng Barangay Anunang, Island Garden City. Ang pinakamasarap na lechon wala sa Bicol, kundi wala din sa Pampanga, kundi nandito sa Island Garden City of Samal, ang lechon ni Mr. Lechonero, Island Garden City of Samal. Saka thank you din sa ating sponsor sa load natin ngayong gabi, ang ating kapatid nga mga CFD sa General Santos chapter, no? Ang apat na kabalyero ni Cristo, si Brother Alfred Nguho Jr. or Brother Stalwart, Ray Tabaranza, Jojo Lapis at saka si Brother Nino Escobal Humawas. Maraming salamat. So napakagandang diskusyon mga kaibigan. Mamaya sabi ni Brother Stalwart na pwede ba akong magtanong mamaya? Yes, pwede, no? After rebuttal mga kaibigan, mag-comment lang kayo dito or mag-PM kayo sa akin, papapasukin ko kayo sa group chat natin. Pwede kayo magtanong live sa ating speakers. Pero yung rules, 3 questions from the audience, pero lahat ng sagot ng ating mga speakers ay tatanggapin, no objection. Okay? So Brother Anthony Flores ng Catholic Faith Defender Riders Club, ready ka na ba sa yung 10 minutes na negative stand? Sige po. Okay, lakasan lang ng konti kasi yung boses mo, Brother Anthony, minsan lalakas, minsan hihina, no? Okay, so Brother Anthony, dahil ready ka na, 10 minutes is yours. Go ahead. Ayan, yun po ating napatunayan din po sa ating sa cross-examination po kanina kay Brother Jesse. At maraming salamat din sa mga tapat na sagot niya, no, na napatunayan din doon na agree naman siya. Agree naman pala siya na kailangan pa rin palang gumawa ng tao. Yun nga lang, ino-object niya na para daw sa kaligtasan. Pero nung tinatanong natin doon sa mga doon sa mga ilang mga bagay kung ano-ano ba yung mga kautusan, is parang 10 utos lang daw yata yon. Kahit na hindi naman sinabi doon sa Galatia na 10 utos lang ang nilagay, kundi yung buong kautusan ni Moises, no? It is naman out of topic naman, pero ang ina-emphasize lang natin doon is yung konteksto.
Pero paano nga ba hahatulan ng tao? Yung pananampalataya itself is okay, tama naman 'yon, naman 'yon. Ligtas naman ng tao 'yon. Wala naman tayong objection doon sa pananampalataya. Hindi tayo nag-o-object sa pananampalataya. Pero hindi tayo sumasang-ayon na pananampalataya lamang ay pwede na maligtas ang tao. Kasi si Kristo na mismo yung nagsabi, ayon din dun sa presentation din ni Brother Jesse, i-kinote niya yung 7:21 ng Matthew. Ang sabi kasi doon, hindi lahat ng nagsasabi ng Lord, Lord, hindi lahat ng naglo-Lord, Lord, hindi lahat ng Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ano nga ba yung kalooban ng Diyos? Ay, marami ho yun. Hindi po natin may isa-isa ngayon yan kasi kulang po ang 10 minutos natin. Pero magbabasa lang tayo ng ilang talata ng Biblia para sabihin na hindi sa pananampalataya lamang naliligtas ang tao. Pero yung grasya na binigay sa atin ng Diyos, libre yan eh. Nabasa naman ni Brother Jesse yan eh. Ang grasya ng Diyos is libre. Pinigyan tayo ng binigay ng so, wala tayo protection doon. Ino-object lang natin mga yung bang pananampalataya lang ang nakakapagliligtas ng tao. Magbabasa tayo ng isang talata sa unang Korinto sa kabanata 3 at sa talata ay 2 hanggang 15. Ang sabi dito, datapwat kung yan, sa ibabaw ng pinagsasaligan ng bato, ng ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, ito yung dayami. Yan, sa 13. Ang gawa ng bawat isa ay mahahayag sapagkat ang araw ng pagsasaysay sapagkat sa pamamagitan ng apoy ay naihahayag at ang apoy din ang susupok na gawa ng bawat isa kung ano yon. Mag-jump ako sa 15. Kung ang gawa ng sino man ay masusunog, ay malulugi siya, ngunit siya ay sa kanyang sarili ay maliligtas, gayon din naman ay sa tulad din sa apoy. Yan. Kung ang gawa ng sino man sa 14 ay mananatili na kanyang itinayo sa ibabaw niyon ay siya tatanggap ng kagantihan. So ibig sabihin pala, pagkakaroon siya ng kagantihan sa verse 14, ng kagantihan ayon dun sa ginawa ng tao, no? Kung mapapansin din natin sa Matthew chapter 25 verse 34 to 36, kung babasahin natin kasi yon. Kung babasahin kasi natin yon, ang hint lang natin dun is sino nga ba yung niligtas ni Kristo or sino ba yung mga niligtas? Sino ba yung mga maliligtas doon? Kasi ang sabi doon kasi is pinakain mo ako, pinainom mo ako, ganyan. Is yung bang kung ano man daw yung ginawa mo sa iyong kapatid, yun din yung ginawa mo sa akin. Kasi nagtatanong yung mga apostolis doon kung kailan ba kita pinainom, kung kailan ba kita pinakain or dinamitan, ganyan. Yung lahat ng yun ay makakamtan din natin sa kaharian ng langit. Tapos kung ano din yung hindi natin ginawa sa ating kapwa, yun din daw yung hindi natin kay Kristo. Ganun po yun. Kaya kung mapapansin din natin, ayun dun sa ginagawa din natin, kaya din tayo na naliligtas. Pwede kita ng Diyos. Kaya kung mapapansin din natin kung sa pagkakasalansan ng mga talata, wala naman tayong mababasa doon na faith alone saves eh. Manapa, iginagarantiya pa ng mga talata na binasa niya, yung grasya nga naman ng Diyos is libre. Hanggang doon lang yon. Pero hindi naman per se na natatapos lang sa ganun, na manampalataya ka lang, ligtas ka na, no? Kaya nga kung babasahin natin, paulit-ulit, mamaya ko na lang din babasahin yon. Pero meron ding bagay na isa pa. Dito sa sa 16, sa 16 ng Lucas. Merong 16 ng Lucas mula 19 hanggang 31, doon naman sa doon sa mayaman at saka si Lazaro.
papaanong nagkaroon ng, kasi meron kasing, yun yung talinghaga na tinuro ni Kristo na si si Lazaro nandun siya sa langit, kasama niya si Abraham. Tapos yung mayaman ay nandun sa impyerno, ayun din dun sa nakasulat. Kaya lang wala namang ginawa si yung mayaman eh. Kumakain lang siya ng sagana. Mayaman siya. Pero wala naman siyang ginawang masama. Wala naman siyang, kumbaga parang yung kung ano yung nakikita parang wala naman siyang ginawang masama. Ano yung hindi niya ginawa doon? Kasi meron kasing bagay na may ginawa kang masama at meron kang hindi ginawa. Ano yung hindi niya ginawa? Yun yung pagtulong sa kapwa, yung kamukha ng kay Lazaro. Kaya hindi siya nakapasok doon sa karya na lang. Ito pa yung isa. No? May babasahin din ako dito sa Ezekiel, dito sa lumang tipan. Yan. Magtutip lang muna ako. Sa 7, sa chapter 7 verses 3 to 4. Ang sabi dito, ngayon ang wakas ay sumasa inyo at aking pararatingin ang aking galit sa inyo at hahatulang Hello, Bro Anthony? kayo atawarin ng aking mata. Yan. Ibig sabihin pala, yung puot ng Diyos or yung paghatol ng Diyos ay na sa gawa din ng tao. Kaya marami naman tayong marami pang yan. Meron niya Last 2 minutes. Ayan. Ayan po. Doon sa doon sa Tito 3:5. Yan. Kung babasahin natin, kung itutuloy lang natin yung basa, hindi. Kahit iangat lang natin yung basa, no? Kasi nag-focus lang kasi siya sa 3:5 eh. Ibabasahin ko yung 3:1. Ang sabi dito, din naman ng ating mga tao na natili sa kagamitang kailangan upang huwag mawalan ng bunga. So, ibig sabihin pala, para huwag mawalan ng bunga yung pananampalataya na sinasabi niya, kailangan din gumawa din ng mabuti. Kaya nga, kung babasahin din natin yung sa Santiago, no? Kasi parang alam niya man, ano ba yung pagkakaiba ng demonyo sa atin na nananampalataya. Kaya nga sabi nga doon sa 20, kaya nga doon nga sa sa 26 ng Santiago rin, sabi nga din doon patay, kung tayo ay may kaluluwa at may katawan, kung mawawala ang isa ron, patay. Parang ganun din. Okay, time. So maraming salamat sa iyo, Brother Anthony Flores ng CFD Riders Club, no? Ng Pampanga. So maraming salamat. So bago ko ibigay yung 10 minutes ni Brother Jesse, sabi ni Julius Bitarmos Arriba, good evening to everyone. Good luck to both debaters, no? Sabi din ni Brother Rodolfo Hernandez, ang magnanakaw di naman mananampalataya pero isinama sa paraiso ng Panginoon. So yan yung yan yung sabi din ni Rodolfo Hernandez pa rin. 1 Corinto 13:2, 13. So okay, ano pa yung natin? So sabi ni Celebran Carillo Roel, no? Yan naman ang doktrina ng born again na hindi alam ang context sa sinabi ni Paul. For whoever keeps the whole law but stumbles in one point, he has become guilty of breaking all of it. For he who said, do not commit adultery, also did, do not murder. Now if you do not commit adultery but you murder, you have become guilty of transgressing the entire law. James 2:10-11 Amplified Version. Yan ang sabi ni Brother Celebrant. Okay? So Tom Avila, bakit anong nangyari? Smart and Globe, bakit nawala sa ere? So
Brother Tom Avila, ganyan talaga yung ano natin, yung internet connection, kaya nagalit na si Tatay Digong, no? Hanggang December na lang daw yung mga yung mga telecom natin. So kapag hindi sila nagtino, talagang sila ang susunod sa ABS-CBN. Wow. Okay? So Brother Jesse Baracheta, ready ka na sa yung 10 minutes na cross-examination? Okay po, ready na po. Okay, dahil handa ka na, go ahead, Brother Jesse. Okay. Unahin ko lang muna yung yung sinabi niya. Dito ako sa sinabi niya dito sa Matthew 24, yung paghihiwalay sa tupa. Yung sabi niya, hahatulan daw batay sa gawa, yung tupa. Alin ba yung nauna? Alin ba yung nauna doon sa batay doon sa Mateo 25 sa paghiwalay ng tupa? Alin ang nauna? Pinaghiwalay muna yung tupa at kambing o hinatulan sila sa gawa? Kaya nga doon sa paghihiwalay ng tupa na yun, kasi may ginawa silang masama ron eh. Yung halimbawa, yung sa 25 na sinasabi nyo na yun, yung paghihiwalay na yun, hinatulan sila ayon doon sa ginagawa nila. Mga ano na yun mga nasa kawan na yun Kung ano yung mga nagawa nila bukod dun sa pananampalataya nila, doon sila hinatulan. Yun yung sagot ko doon. Ang tanong ko po, alin po ang nauna? Kasi yung tupa po ang mga ligtas at yung mga kambing ang hindi. Alin ang nauna? Yung paghihiwalay sa dalawa o yung paghatol sa gawa? Batay dito sa Mateo 25:30 hanggang hanggang 36. Alin ang nauna? Yung pinaghiwalay muna yung tupa at kambing o hinatulan sila sa gawa? Sa 25, ano po yung verse? Verse 32 hanggang 36. Ayan. Doon sa verse 32. Ayan. Okay, pagkaano binukod sila yung una muna doon yung pagkakabukod-bukod. Okay po. So, ibig sabihin, kung hiwalay na yung tupa at kambing bago hinatulan sa gawa, ligtas na yung mga tupa bago hinatulan sa gawa, hindi pa? Dun sa tungkol dun batay dun sa talata. Batay dun sa talata, ligtas na yung mga tupa bago hinatulan sa gawa o hindi pa? Pagkabukod sa tupa, pagka nabukod na. Hindi, ang tanong ko bro, kasi hiniwalay na yung tupa, kasi yung tupa ang maliligtas, yung kambing ang hindi. Alin ang nauna, yung paghihiwalay sa tupa o yung paghatol sa kanila sa gawa? Nasagot ko na po yung tanong ninyo kanina. Nasagot ko na. Ay, yung pangalawa ko pa rin talong, ligtas na yung, ano ba yun? Kasi ang tanong niyo po kasi kung ligtas na ba yung mga nasa tupa o yung yung ligtas na yung tupa bago sila hinatulan sa gawa. Yun ang tanong ko. Ligtas na yun. Okay. So, kino-confirm niyo na yung paghatol sa gawa na sinasabi dito sa mga sumunod na talata sa 33 hanggang sumunod ay wala nang kinalaman sa kaligtasan ng tupa. Kung bakit sila naligtas, wala nang Meron pa rin. Kasi nung kaya nga sinabi nga doon ako kay nauuhaw at pinainom. Pagkatapos nun, inatulan sila ayon doon sa kung ano man yung ginawa doon sa kanilang mga kapatid. Yun yung sagot ko doon. At yun din yung nasa konteksto noon. Inatulan pa rin sila ayon doon sa gawa. Kahit na sila ay nasa kawan na. Yung mga kambing talagang inano na yun. Talagang inalis na sila Bro, may kasi may dalawa. Nahiwalay na sila Sige. Sige. Tuloy. Alis na ako doon. Mamaya ko na lang yan So, ilang kasalanan para ma-disqualify ng tao sa kaligtasan? Ilang kasalanan ang dapat magawa ng tao para ma-disqualify siya sa kaligtasan? Kasi wala naman din kasing binabanggit kasi sa Biblia na bilang kung ilan ang kasalanan ng tao para maligtas. Kasi hindi naman binibilang yun Kasi ang nakalagay kasi doon, sinahatulan ng tao ayon doon sa gawa. Okay. Sabi, may katuruan kasi kayo na walang papasok sa langit na marumi.
Totoo Ibig yun. sabihin, tinatanggap mo ba na sapat ang isang kasalanan para hindi makapasok ang tao sa sa langit? Yung nag-iisang kasalanan. Nag-iisang Oo, tama yun. kasalanan. Oh, Sapat ba walang yun? kahit na hindi ka makakapasok sa langit pagka meron kang pagka meron kang So kung ikaw personal tatanungin ko, may nalabag ka ba sa utos ng Diyos? Hindi po natin pinag-uusapan dito yung personal life ko, Mr. Okay, Moderator. general na lang po, general na lang. Lahat ba ng tao may nalabag sa utos ng Diyos? Lahat ba ng tao? Nakasulat naman sa Biblia dun sa Roma 3 na lahat ng tao nagkakasala. Tanggap ko naman yun. So paano ka maliligtas sa mabubuting gawa kung may nasuway kang utosan ng Diyos? Paano? Paano ka maliligtas ng iyong mabubuting gawa kung minasuway ka pala sa utos ng Diyos? Kasi meron din kasing paraan ng paglilinis pero hindi natin topic 'yon. Hindi bro, hindi paglilinis kundi yung pagsuway mo sa batas. Wala namang kinalaman yan eh. Halimbawa, nakapatay ka. Walang kinalaman doon ng paglilinis. Guilty ka pa rin sa kaso kahit paanong gawin mong mabuti. Guilty ka doon, hindi mo mababago. Wag po kayo mag-conclude. Tanong lang. Yun nga po, nagtatanong ako. So paano ka po maliligtas sa mabuting gawa kung may nalabag ka sa batas? Kasi kung may nalabag ka sa batas, wala doon may tutulong ang paggawa mo ng mabuti para mabago mo yung hatol ng gawa na pagsuway mo sa kautosan. Kaya nga doon sa sabi nga doon sa James chapter 2 verse 24, hindi tayo pinagmatuwid or hindi tayo ginastify ng Diyos ayon doon sa pananampalataya lamang. Ang ibig sabihin doon, pati sa gawa i-justify din tayo. Kaya nga sabi nga doon sa sa 1 Peter chapter 1 verse 7, ang sabi doon yung pananampalataya yung pananampalataya isa rin din siya sa pagsubok. Tinusubok tayo ayon din sa pananampalataya. Pero kung itutuloy mo rin din yung talata, may mabubuting gawa pa rin doon. Okay, sige. Next. Okay, so next question, maaari ka bang maging mabuti nang wala kang pananampalataya? Maaari ka bang maging mabuti nang wala kang pananampalataya o wala sa iyo si Kristo? Kapag hindi pa tayo nakakasumpong, hindi pa tayo nakakasumpong ng katuruan ni Kristo, kahit na hindi pa tayo nakakasumpong nun, pwede rin naman tayo maging mabuti tao. Diba? Ako hindi ko pa nakilala si Kristo, pero sa gawa ko naman yun. Kaya nga sabi natin Okay. Bro, nawawala ka bro. Okay, time pause muna tayo. 2 minutes and 26 seconds. Okay. Hello. Ayan, malakas na ako. Okay, resume. 2 minutes and 26 seconds remaining time. 2 minutes and 26 seconds. Go ahead. Kaya nga doon sa mga binasa ko, nahayag doon yung gawa ng tao. Next. So ibig sabihin mo bro, pwedeng maging mabuti ang Diablo na kahit wala ang Diyos sa kanya? Iba naman yung sa Diablo kasi ang Diablo kasi wala na yun ang pinag-uusapan natin doon tao. Ang inaano natin kasi tao tayo. Kaya ang gina-justify sa atin bilang tao yung gawa natin. Bukod dun sa pananampalataya. Okay, based on sa logic mo kasi, pwede kang maging mabuti kahit wala ang Diyos. So ano ang basihan mo ng pagiging mabuti kung walang Diyos? Paano mo masabing mabuti ang isang bagay kung wala ang Diyos? Kung wala ang Diyos. Kasi ang inaano natin kasi dito, yung kaya nagiging standard kasi natin dahil alam natin na may Diyos pero hindi natin tinututulan pareho na may Diyos naman. Okay, sige. Okay, ma'am. Kaya nalalaman natin yung mabuti at masama. Ilang oras mo po ba mayroon? 1 minute. 1 minute. Mamaya. 1 minute. Ito na. Ang regalo ba pinagsisikapan o binabayaran bago makuha?
Alin? Ang isang regalo ba pinagsisikapan o pinagtatrabahuhan bago mo makuha? Yung ano? Ang isang regalo. Yung regalo ng grasya ng Diyos, yung regalo ng grasya ng Diyos ay nasa atin na, no? Pero hindi naman sinabi doon na hindi natin to ingatan. O, babasa, okay lang ba na bumasa ako ng talata, brother? Yes, Okay, may okay, oras brother. pa. May 1 minute ka, Brother Oras ko na. Flores. Sige. Okay, sige. 2:12 ng Pilipos. Kaya nga sabi dito, kaya nga minamahal ko, kung paano ang inyong ang laging sumusunod na hindi lamang sa harapan ko, pag ako'y wala na, ay lupin tawid ang inyong sariling pagliligtas na may takot at panginginig. So, ibig sabihin pala, meron din pala tayong kailangan din nating pag-ingatan or pwede nating lubusin yung ating pagsampalataya sa Diyos habang tayo ay wino-work out. Kaya nga doon sa English nga, yung sabi nga doon work out your salvation. Next question. Final question na tayo, Brother Jesse. Final question. Go ahead. Okay po. So, paano mo bro ipapaliwanag yung Roma 11:6 na ang isang biyaya at kapag nakuha mo sa gawa, hindi na yung biyaya? Hindi na talaga magiging biyaya yun doon sa 11:6 kung ipinagmamalaki. Kaya nga pagka nagiging bukas. Hello. Sandali. Brother Anthony. Okay, nawawala yung... Hello. Okay, yan. Go ahead. Continue. Kaya nga dun sa 11:6, 'di ba? Hindi natin po pwedeng ipagmalaki sa Diyos na gumawa tayo ng mabuti. Siya ang humahatol nun para sa atin. Kaya nga dun sa 'di ba? Dun sa ebanghelyo, 'di ba? Yung dati. Okay, so Natanggap ko na. Okay, so maraming salamat, no? Maraming salamat, Brother Anthony Flores ng Catholic Faith Defender Riders Club ng Pampanga sa iyong pagsagot sa katanungan na galing kang Brother Jesse Bracheta ng Born Again Christian from Naga, no? Direct from Naga. So maraming salamat at doon nagtatapos ang ating second cross-examination. Maraming salamat. So bago tayo magpunta sa ating 5 minutes rebuttal, yung mga audience, no, prepare kayo ng katanungan kung nais ninyong magtanong live sa ating speakers. Meron nang nag-PPM sa atin na gusto magtanong. Ewan ko lang kung kanino ito magtatanong, either sa Born Again Christian na si Brother Jesse or sa CFD na si Brother Anthony. So mamaya yes, may open forum pa, Brother Paul, yung natin after rebuttal. Yung rules lang, 3 questions coming from you, pero lahat ng sagot coming from speakers ay tatanggapin, walang objection. Okay? So, mamaya magbibigay ako ng link saan kayo pwedeng makapasok sa ating Facebook room. Okay? So, thank you sa ating sponsors na yung kay Mr. Lechonero, no? Ang pinakamasarap na lechon, wala sa Naga at saka wala sa Pampanga, kundi andito sa Island Garden City of Samal, sa lechon ni Mr. Lechonero ng Barangay Anunang, Island Garden City of Samal. Salamat din sa ating mga sponsors sa Lord this week, no? Yung mga Catholic Faith Defender ng General Santos Chapter. Lalo na ang 4 na mga kabalyero ni Cristo, the 4 horsemen na sina Brother Alfred Nguho Jr. or si Brother Stalwart, si Brother Ray Tabaranza na si Brother Ray Tabs, no? Jojo Lapis at saka si Nino Escobal Humawas. Maraming salamat sa inyo. Okay? So, sabi ng mga listeners natin, no? Stalwart, salamat 3 times sa isa sa mga banggitang debatero 4 horsemen, okay? Sabi ni ni Rodolfo Hernandez, maaari kang gumawa ng mabuti kahit di ka sumasampalataya. Higit sa lahat kung hindi ka abot ng katuruan ukol sa Diyos. So, sabi ni Paul Angelo Sinugat CSG, isa o madami, walang papasok na marumi, no? Rodolfo Hernandez, may pagsuway na hindi hahantong sa kamatayan at ng kaluluwa at napapatawad ng Diyos. So Paul Angelo Sinugat pa rin, basta pag walang papasok sa langit ng marumi. So sabi ni Cartwright, no?
ang pagbubukod ay para hatulan sila at hinahatulan sila ayon sa kanilang gawa, no? Rodolfo Hernandez pa rin, no? Pinaghiwalay at saka hinatulan dahil batid ng Diyos kung sino ang sumunod sa kanyang kalooban. Okay, so maraming salamat sa mga comment ninyo mga listeners, no? Yun yung mga nagpabubuhay sa ating extracurricular ng ating debating ito. Okay, maraming buhay na buhay yung debating ito. Okay, so 5 minutes rebuttal. Una yung affirmative. Brother Jesse Bracheta ng Born Again Christians, ready ka na sa yung affirmative? Sa yung rebuttal? Rebuttal. Okay. Opo. Okay, go ahead. 5 minutes. So, direct ko na pong sasagutin yung mga objection na maaring una dito yung sinabi niya na agree daw pala ako na dapat gumawa ng mabuti. Oo, wala naman relihiyon na magtuturo na hindi na dapat gumawa ng mabuti. At ang paksa natin dito, pananampalataya lang upang maligtas. Hindi kailangan gumawa. Ang gawa po kasi ang paggawa ng mabuti, bunga siya. Hindi siya kailangan hindi siya requirements. So, hindi ako tumututol na dapat gumawa. Kailangan natin gumawa, hindi para maligtas, kundi dahil tayo ay iniligtas. Yan naman ang malinaw doon sa malinaw sa Efeso 2. Isa pa yung sabi niya, 10 utos daw. 10 utos lang daw ba ang sinasabi doon sa talata ng Efeso, ano ba yun? Thessalonians, yung 10 utos lang. Sabi ko nga po kanina, ang 10 utos po ang pinakamataas ng revelasyon ng gawa. Wala ka na po doon may daragdag sa 10 utos na yun kung hindi mo nga masunod yung 10, magdaragdag ka pa ba naman? Kaya nung diniklara ng Diyos na walang mapapawalang sala sa kautusan, wala na pong gawa doon na may daragdag ka. Sapagkat yun na po ang yun. Kaya sabi nga ni Kristo nung may lumapit sa kanyang kung paano siya maligtas, sabi niya, sundin mo ang buong kautusan. So yung kautusan talaga dahil sa kautusan tayo ahatulan. Tapos yung pumunta rin siya doon sa 1 Corinthians 3:12-15, yung kagantihan. May dalawa po kasing paghatol paghatol sa kaligtasan at paghatol naman doon sa regalo ay sa rewards. Yung kaligtasan po kasi hindi na yun nahatulan. Hindi na tayo hatulan batay doon sa ating gawa. Dahil malinaw na po ang Roma 8:1 na wala nang paghatol sa mga nakay Kristo. Malinaw po yun. John 5:24, John 3:18, wala nang panumang paghatol sa mga nakay Kristo. So yung hatol po doon ay para sa ang paghatol ay para sa pagbibigay ng reward sa mga sumasampalataya at ang hatulan na lang yung mga unbelievers. Hindi na po yung mga sumasampalataya. At yung doon sa mayaman, na binanggit niya, mayaman kay Lazaro, napansin niya yung mayaman. Pero hindi niya napansin yung kay Lazaro na wala namang ginawa si Lazaro. Kasi ang punto doon, ang konteksto noon, na pinaano niya sa mga Parisiyo, na nagmamata sila sa kanilang gawa. Ngunit wala naman silang maipagmalaki sa Diyos. Yun ang pinaka-konteksto doon. Na hindi talaga gawa. Yun ang pinaano ni Kristo doon, yung pinatatamaan niya. At yung sa Ezekiel, yung sa paghatol, yun, halos parehas na din yung kanina na wala na pong paghatol sa mga nakay Kristo. Dahil si Kristo na po ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. So ang paghatol na lang po. Last 2 minutes. At yung sabi niya yung may pananampalataya din ng Diablo, pistion po ang ginamit doon sa James 2:19. Hindi po pistes, magkaiba po yun. Paniniwala lang po siya, kaya hindi po nagresulta sa kanya ng pagbabago kasi yung pananampalataya niya, alam niya lang na may Diyos, ngunit wala sa puso niya yung pananampalataya sa Diyos. Kaya hindi nagbunga sa kanya ng pagbabago sa buhay. Tapos, yung may nagsabi din kanina na hindi ko daw alam ang konteksto ng James 2:10. Malinaw naman po yung James 2:10, ito ay James 2:10-11. Nang sumuway sa isa, ibig sabihin doon, may isa ka lang na hindi masunod na utos, sinuway mo na lahat yun. Kaya hindi ka maliligtas sa pagsunod sa kautosan sa mabuting gawa dahil wala kang magaganap doon. Kaya si Kristo mismo ang nagganap noon para sa atin upang palayain lahat ng nasa ilalim ng kautosan at siya ang kaligtasan natin. Salamat po. Okay, so meron ka pang 1 minute exactly, Brother Jesse. Mag-wave ka na.
Wait na po, wait na. Okay, so maraming salamat sa iyo, Brother Jesse Baracheta ng Born Again Christian Church. Ngayon, punta tayo sa kanyang katunggali, no? From Catholic Faith Defender na si Brother Anthony. So yung mga magtatanong like Paul Angelo Sinugat, magsisend ako ng link sa iyo kasi i-unlock ko yung Facebook room, no? So lahat ng magtanong, pwede kayong pumasok mamaya. So magbibigay ako ng link, okay? So Brother Anthony Flores, go ahead. Ayan. Magandang gabi ulit sa ating lahat, no? Kasi ang sinasabi niya kasi sa paggawa, ang mangyayari kasi no, kung paggawa ay parang nangyayari is parang nawawalan ng kwenta, no? Parang nawawalan ng kwenta yung yung pagpapagal ng tao. Kaya nga kung magbabasa lang ako ng isang talata ulit, unang Korinto, chapter 5 verse 10. Humihina ka, bro. Yan. Ang sabi dito. Okay, Bro Anthony? Tunay ngang hello. Okay, yan. Go ahead. Yes. Yan. Ulitin ko okay lang po. Yes, go ahead. Ulitin mo. Yun nga po, no. Kasi kasi ang mangyayari kasi niyan, parang nawawalan ng sense yung ating pagpapagal. Kaya nga sabi nga doon sa Pilipos kanina, no, na binasa ko kanina, hindi niya ako hindi niya ako niribad doon. Hindi niya ako kinu-question doon. Although ang sabi naman kasi doon maliwanag is work out your own salvation. Kung i-English natin. Kung magbabasa rin din ako dito, may isa rin din akong babasahin dito sa 1 Corinthians 5 verse 10. Sabi dito, tunay ngang hindi ang ibig sabihin ay ang mga pakikiapid sa sanlibutan ng mga maging sakim. Yan. Pagka gumawa ng masama daw, ang sabi dito ay maaalis kayo sa sanlibutan. Yan, maaalis sa kaligtasan, no? Dapat sinulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa mga kaninuman. Yan. Pagkalimbawa ng gumagawa tayo ng masama, ay maaari din tayo maligid. Kung bibigyan natin hello. Yan. Medyo hello po. Okay, go ahead, bro. Okay, go ahead. Okay, go ahead, bro. Yan, okay. Kaya nga kung halimbawa na kung itataguyod natin yung ating kung itataguyod natin yung sa pananampalataya lang ligtas na, ano pa ba yung sense ng paggawa ng mabuti o yung paggawa natin? Kung mananampalataya lang ligtas na eh. So ibig sabihin yung paggawa ng mabuti para tayo ay magkaroon na para yung pagsisikap natin is mababaliwala. Ito pa isa kung elaborate yung sabi niya na hindi raw natin din alam din daw yung konteksto. Kung tutusin niya, ang konteksto kasi talaga niyan, hinihikaya talaga yung mga mananampalataya na gawing buhay yung kanilang pananampalataya ayon dun sa ginagawa din nila. Kailangan din may gawa ang ating pananampalataya. Kaya nga sabi nga dun patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Ang ibig sabihin patay doon is wala kang buhay. Hindi ka rin din makakapagkaloob ng buhay. Hindi ang kasi namin is kasama din kasi pati yung reference ilan na lang po yung time ko po, sir? Okay, yun lang? Ilan na lang po yung time ko, sir? 2 minutes. Para 2 minutes. 2 minutes pa. Yan, 2 minutes pa, no? Kaya nga kung meron akong babasahin dito isang reference dito. Yan, Compact Bible Dictionary. Yan, Compact Bible Dictionary ito ng sinulat ko ni Ronald Youngblood.
ito. Meron din silang definition ng genuine saving faith. Ang sabi dito no dito sa page 218. Ang sabi dito, genuine saving faith is a personal attachment to Christ. Best thought of as a combination of two ideas: reliance on Christ and commitment to Him. Yan. Saving faith involves personally depending on the finished work of Christ's sacrifice as the only basis of forgiveness in sin and entrance into heaven. Yun ang sabi. But, yan, meron pang kasunod. But saving faith is also personal commitment in one's life to following Christ in obedience to His commands. Yan, kailangan din palang sumunod. Kaya nga kung babasahin yung ginamit nilang talata, may talatang ginamit Unang Timoteo kabanata 1, Timoteo 1:12. Yan. Ang sabi dito, upang ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ay luwalhatiin sa inyo at kayo sa Kanya ayon sa biyaya ng ating Diyos at Panginoong Hesukristo. Sa 11, dahil din dito ay lagi naming itinadalangin kayo upang kayo'y ariing karapat-dapat ng ating Diyos sa pagkatawag sa inyo at ganaping may kapangyarihan ang bawat nais ng kabutihan at gumagawa ng pananampalataya. Kasama pa rin ang pananampalataya at ang... Okay, time na bro. Brother Anthony? Opo. Okay, so maraming salamat mga Maginoo at saka mabubuting debatidor ngayong gabi, no? From Born Again Christian na si Brother Jesse Barachetas ng Born Again at saka si Brother Anthony Flores ng CFD Riders Club ng Pampanga. Okay, so maraming salamat at doon natapos ang ating rebuttal. So magpunta na tayo ngayon sa ating audience participation nga andiyan na yung magtatanong, no? Si Brother Stalwart ng Catholic Faith Defender. Si attention Brother Paul Angelo Sinugat, nag-send ako ng link sa inyo, no? Join ka na lang sa room, paki-off muna yung mic kasi una magtatanong si Brother Stalwart. Okay, Brother Stalwart, go ahead. Welcome to Purok Kamaturan. Magandang gabi sa ating purok, no? At saka sa mga nakikinig. Magandang gabi rin sa dalawang debatidor, sina Bro GC at saka si Bro Flores. Flores ba, no? Brad? Yes, Anthony Flores. Magandang gabi po. Okay. Sino ba dito yung Born Again? Si Jesse Jesse. po, si Brother Jesse. Bro GC, sa'yo ako magtatanong kasi si FD Plump ako. Sige po bro. Sabi mo, fit lang, sapat na, di ba? Opo. Tama ba? Opo. Okay. Salamat. Sabi mo, fit lang, sapat na. Dito sa James 2 verse 20, sa Pinoy version na Biblia, sabi dito, wala kang utak. Gusto mo bang patunayan ko sa'yo na walang silbi ang faith, na walang gawa? Ang tanong ko sa'yo, bakit walang silbi ang faith kung walang gawa? At bakit mo rin nasabi na faith lang, sapat na? Pakisagot po. Kung babasahin mo po kasi ang 20, kung doon ka lang babatay, talagang walang kwentang faith. Pero kung hahanapin mo ang context, nasa 14. Ano ang silbi ng anong silbi ng isang nagsasabi na may pananampalataya? Yun ang context. Ang nagsasabing may pananampalataya, yun ang tinatalakay ni Apostle James. Kailangan simulan mo sa 14, hindi ang totoong pananampalataya ang sinasabi bro, sa Roma 10. Teka lang. Nagro-robot yung... Teka lang bro, hindi ako nagtatanong sa 14. Sa 20 ako nagtatanong, bakit nakaabot ka sa 14? Bro. Itong 20 ang tinatanong ko sa'yo. Sinagot ko lang yung 20 bro, kung babase ka lang doon sa 20, talagang walang utak talaga yun kung pananampalataya lang. Kung hindi mo babasahin ng 14, dahil yun ang context, doon nagsimula. Ano ang mapapakinabangan, mga kapatid, kung sabihin man ng isang tao, sabihin, bibig yun bro, hindi yung pananampalatayang mula sa puso na sinasabi sa Roma 10.
Okay, so Okay, brother Stalwart. Bro Stalwart, okay. Susunod na pa. Brad. Two questions more. Huwag nating kalimutan. Okay. Huwag nating kalimutan yung rules natin. Go ahead. Susunod na tanong. Sa 1 Corinthians 13 verse 13, sabi dito, so itong tatlo ang meron pa rin hanggang ngayon, pananalig, pag-asa at pagmamahal, at ang greatest dito ay ang pagmamahal. Bakit mo nasabi na faith alone lang? Bakit dito tatlo ang sinasabi at ang pinaka-greatest dito ay ang pagmamahal? So wala palang, hindi pala faith alone, tatlo pala dito bro. Bakit mo nasabi na faith alone? Pakisagot. Tanong bro, hindi conclude. Ano kasi yan bro? Hindi mo kasi inunawa yung talata. Ang ginamit dyan bro, na love, ano yan? Agape. Pag sinabi bro ang agape, ang conditional love yan. Hindi yan galing sa'yo, galing yan sa banal na espiritu. Malinaw yan. At yung sinasabi mong hope, definition mismo yan ng pananampalataya. Pananampalataya, katiyakan sa mga bagay na hindi nakikita. So wala ka dyan bro, may daron. Okay. Kahit hindi mo nasagot ng maayos, pero hindi man ako maka-object, kaya last na question na lang ako. Hindi ako naliliwanagan sa sagot mo. Kasi Hindi bro, malinaw. Hindi bro, malinaw naman bro eh. Kontra ka ba bro na yung sinasabi doon nila, agape? Ang Biblia, Agape, yung bro, ang Biblia kasi kinontradict mo. Hindi ko Next bro. question. Relax Next question. Brother Stalwart po. Relax lang po kayo. Kami po ni Brother. Next question. Hello. Okay, continue. Okay, continue. Bro, ikaw ba nananampalataya kay Kristo? Amen bro, amen. Nananampalataya. Nanampalataya ka. Ang tanong ko, bakit ka pa ba sumasamba na ito naman ay maliligtas na sa pagpapananampalataya mo kay Kristo? Ang tanong ko, bakit ka pa sumasamba? Naligtas ka naman. Nilinaw ko na yung kanina bro na ang gawa, katibayan siya ng tunay na pananampalataya. Ibig sabihin kung wala ang bunga, wala sa iyo si Kristo. Wala sa yung tunay na pananampalataya. So hindi tayo gumagawa upang maligtas, kundi ang gawa ang katibayan na tunay kang ligtas. Okay, salamat. Okay. Salamat, Mr. Moderator, sa pagpapasok. Okay, so maraming salamat sa iyo, brother brother Stalwart, no? Sa iyong mainit na katanungan. Parang ikaw yung nagdidebate, no? So, maraming salamat. Okay. So, okay. Hindi kasi mainit yung manok natin, hindi mainit ba? Parang nanlalamig. Okay. May strategy yan. Okay. Okay, so Brother Jeffrey Rinyan ng Katanang Seventh-day Adventist Church, isang defensor Adventista. Brother Jeffrey, magandang gabi. Okay, magandang gabi Roland Ford. Narinig ako? Yes, naririnig ka, no? Loud and clear. So, meron kang tatlong katanungan, Brother Jeffrey. Kanino ka magtanong? Okay, may tanong ako sa born again. Sa born again. Okay, so sana tanungin mo rin yung CFD mamaya. Okay, go ahead, Brother Jeffrey. Okay, ito tanong. Sabi sa ano pangalan sa born again? Nakalimutan. Jesse. 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 Magandang gabi sa iyo, Brad Jesse. Ito ang tanong ko. Sabi mo, magtiwala ka lang, yan ang tema mo, magtiwala ka lang, maligtas ka na, di ba? Sumampalataya po, sumampalataya. Maligtas ka na sa mananampalataya. Okay, so, ibig sabihin, ligtas ka na. Ito ang tanong. Sa Matthew 7, alam mo yung sa Matthew 7:20, no? Opo, sir, opo. Hindi lahat nagtawag sa akin, Panginoon. Di ba? Yan ang nakasabi. Opo. Ligtas.
ligtas ba rin sila? So, ang tao ng tawag, Panginoon, Panginoon, sabi sa Matthew 7:21. Sige po. Ligtas o hindi? Ayan pong sa Mateo 7:21, hindi po diyan tinututulan ng totoong pananampalataya, kundi ang pananampalatayang sinasabi lang. Kaya hindi lahat ng nagsasabi tumatawag. Iba po yung nagsasabi sa sumasampalataya dahil nilinaw ng Roma Gis, maybe na ang tunay na pananampalataya mula sa puso, hindi sa bibig. Okay. Kasi sa tiya mo, mananampalataya ka lang, ligtas ka na. Apo. So, Okay. ano ba ibig sabihin ng pananampalataya na sinasabi mo? Pwede pa explain, para malaman namin kasi pag sinabi mananampalataya, malaming uri ng pananampalataya. Di ba? Oo. Oo. Pwede ma-explain mo para marinig namin anong uri ng pananampalataya na pwede maligtas. Tanong ba yun? Tanong pa, pwede ba? Explain mo lang, Brother Jesse, in your own opinion, no? Kung anong klaseng pananampalataya yung makaligtas daw. Kasi may Sinabi ko na, marami kasi pananampalataya na iba-iba eh. sinabi ko na po yung totoong pananampalataya, yung mula sa puso, yung kaya kang pag-isahin at si Kristo. Dahil si Kristo naman po yung kaligtasan at buhay na walang hanggan. So pag hindi walang kakayahan na pag-isahin ka at si Kristo, ibig sabihin hindi talaga tunay na nasa puso mo si Kristo, hindi yan totoong pananampalataya. Ang totoong pananampalataya, yung tunay mong mahal si Kristo. Kahit paralisado ka, kahit wala kang kakayahang gumawa, maliligtas ka kung totoo yan sa puso mo. Okay, so final question, Brother Jeffrey. So ito. Okay. Ito, katapusan ng tanong ko Sabi sa Roma, Kapitulo 3, 31. Ito, basahin ko bago ako magtanong. Ito ang nakasabi, sandali Roma 3:31. Ito ang nakasabi. Naniwalaan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamagitan ng pananampalataya. Huwag naman mangyari kundi pagtibayan pa natin ang kautusan. Tanong, kung walang kautusan, ayun, narinig mo, binasa ko. Opo, narinig ko sa sinundan ko rin yung talata. Okay. So, tama ba ito o hindi? Sabi sa talata, Roma 3:31. Tama po yung Tama ba ito talata. at mataya? Tama po yung talata. Ano may kautusan? Actually, wala akong tutol na hindi na kailangan sumunod sa kautusan at gumawa eh. Sabi ko bunga siya. Ibig sabihin kung tunay kang ligtas, susunod yan. Dahil malinaw naman yung ng 3:20. Walang taong mapapawalan sala sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Okay, so maraming salamat. Wag kang uminto sa 3:20 kasi. Po, sinagot ko naman po yun eh. Okay. Dinala lang kita sa unang context. Okay, so maraming salamat, no? Maraming salamat sa iyo, kapatid na Jeffrey Rinyan from Seventh-day Adventist Church. Kahit nahihirapan kang magsalita, magkalisod-lisod, no? Salamat pa rin sa iyo. Hanggang sa sunod na debate natin, maaari kang magtanong. Okay, so Brother Jeffrey, good luck sa incoming debate mo. Parang may schedule ka yata next week kang Brother Danny. Okay? So hanggang sa muli, Brother Jeffrey. Okay, next dalawang audience na lang natin. Sana magtanong to ng si Brother Paul Angelo. Magandang gabi, Brother Paul. Okay, magandang gabi. So, kanino ka magtatanong? Welcome pala sa Puro Kamaturan. Okay, nawala man. So, punta na lang tayo kay Brother Pipito Enriquez. Brother Pipito. Okay, magandang gabi, Brother Pipito. So, go ahead, Brother Pipito. So, greet ko nitong dalawang mga debater nga mga bagets. Okay. Hello po. Hello po, brother.
GC at si Anthony. Oh, Anthony. Ha? Anthony, saan ba yun? Sa Pampanga? Naga. Opo, magandang gabi. Si Anthony na Pampanga, Naga si Jesse. Apo. Malayo mo na naman dalawa. Okay, go ahead. Sa Mindanao. Go ahead na Pipito. Ang tanong ko, dito ako magtanong kang GC. Ang tanong ko, Jess, simple lang. Kasi tinuturo ng mga bunagin, ligtas na lahat basta magbunagin kayo. Totoo ba ito? Hindi po yan totoo. Hindi po yan totoo na pag hindi totoo yan na pag nag-born again kaligtas ka na. Wala pong ganyan turo ang born again sa baka yung So, hindi pagaligtas. Kayo hindi pagaligtas ngayon. kapag sumampalataya kang totoong pananampalataya, ligtas ka na dahil nga po si Kristo nga po ang kaligtasan. Iba po kasi yung pag-alib sa totoong pagiging born again, magkaiba yon. Iba-iba yun. Iba Ito po. ba? Kasi nakasulat sa Hebreo 11:7. Sabi dito, nakasulat yung dito, tinatga sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. So kung ligtas ka na, bakit nandito pa ka sa lupa? Dapat, kung ligtas ka na, di ba, nandoon ka na sa langit. Opo. Bakit nandito ka sa lupa? Sinabi ko nga po kanina, may dalawang klaseng paghatol. Paghatol upang bigyan ng gantimpala at paghatol doon sa mga unbeliever. Dahil ang mga believers po, wala na pong paghatol. Malinaw naman po ang Roma 8:1 na wala nang anumang paghatol sa mga nakay Kristo Jesus. At sa John 5:14, John 3:18, wala na pong anumang paghatol sa mga nakay Kristo. Dahil si Kristo na po mismo ang salvation. At hindi ka pwedeng hatulan kung nakayakap ka kay Kristo. Ito naman sa kadalawang tanong, yan, paborito nga mga sita sa born again. Episodos 8:9. Ito ba yun? Ano po? Episodos 8:9. Opo. 9. Ano po ang tanong? Ang nakasulat dito, ang tinuturo ng mga born again, huwag ka na ng mabuting gumawa ka na mabuti. Samantala tayo pa lang kayo, ligtas na kayo. Bakit hindi ninyo babasahin ang diyan lang kayo sa verse 9? Hindi bro, wala pong turo ang born again na hindi na kailangan gumawa. Kailangan mong gumawa pero hindi para maligtas, kundi dahil ligtas ka. Kasi malinaw na mahuli yung verse 10, hindi naman siya nauna eh. Nilikha ka ng Diyos para sa mabuti, hindi ka kailangang i-record na gumawa ng mabuti kung nilikha ka ng mabuti. Kung nilikha mo ang anak mo para makatulong, nonsense na i-record mo siyang tumulong para maging anak mo. Wala yun sa tamang logic. Nakasulat eh. Yung nga po, wala naman po. Nakasulat sa Biblia. Pero nakasulat po siya, pero nasa verse 10 siya, hindi siya nauna. Hindi ka gumagawa para maligtas, kundi katunayan siya na ikaw ay ligtas. So kung wala sa iyo yung gawa, hindi makita. Po. Kung wala sa yung gawa, wala din sa iyo si Kristo. Dahil si Kristo po ang ating kabanalan. Wala naman. So wala pong born again na nagtuturo na hindi na kailangan gumawa. Dahil wala pong matuwid na, ay walang matinong tao na magtuturo niya na hindi ka na dapat gumawa ng matuwid. So, Final question. Wala na kayong kasalanan. Last question lang, Brad. Okay, go ahead. Para sa iyo, wala na kayong kasalanan. May lahat naman po may kasalanan po kami, pero si Kristo po ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Ibig sabihin siya ang kapatawaran ng kasalanan. So tatanggapin mo nga hindi pa kayo hindi po, iba po yung nagkakasala, saya hindi paligtas. Okay, so ito lang ang tanong ko, Parks. Thank you. okay, maraming salamat sa iyo, Brother Pipito Enriquez. So balik tayo kang Brother Paul. Brother Paul, so medyo mahirap yung signal mo yata, no? Labas-pasok ka. So, go ahead, Brother Paul. Kanino ka magtatanong? Opo. Magtatanong po ako kay Brother Jesse. Magandang gabi po. Okay, so wala talaga kay Brother Anthony ngayon. So, go ahead, Brother Paul. Una ko pong tanong kay Brother Jesse. Magandang gabi po, brother. Magandang gabi din, brother. Alam niyo po ba ang salitang mitzvot? Mitzvot?
Opo. Hindi po familiar sa akin. Okay po. Ang mitzvot po sa Hebreo, ibig sabihin commandment. Okay po. Okay po. Kanina po, nabanggit po doon po sa Roma 3:20, yung sinasabi doon na sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya. Ang ginamit po doon na salita ay nemos. Yung po bang misbot at nemos, ayon po sa inyong pagkakaalam, ay pareho? Ay tulad po ng hindi ako familiar doon sa Okay misbot, po. pero Kasi, sige po, sorry po. pero magkaiba man gusto ko maunawa yung pagkakaiba eh. Okay, ang mitzvot po, sinabi niyo po kasi kanina sa inyong pagtindig na yung kautusan doon ay yung 10 commandments. Ang mitzvot po, ang ibig sabihin po ay commandments at ang nemos po ay regulation. Ito na lang po huli ko pong tanong. Ang commandments po ba at regulation magkapareho o hindi? Hindi po yan magkapareho. Okay, maraming salamat po. Pero po wala po siyang maano sa argumento ko kasi Okay, hindi po ako tumututol na hindi na kailangan sumunod sa kautusan. Okay, thank you. Yun lang po, maraming salamat. Okay, Brother Paul, maraming salamat, no? Dahil parang meron ka pa sanang dalawa pero okay na. So, Brother... meron pa bang dalawa? Yes. Meron pa po bang dalawa? 3 Lima po ba? questions, no? 3 question na ba yun? Opo, 3 question po yun eh. 3 na pala. Okay, so, okay na. Gusto niyo po dalawa? Akala ko, palang, isa pa lang. So, medyo madali kasi merong nag-a-add. Okay, so, maraming salamat sa iyo, Brother Sige Paul, po, no? maraming salamat po. Hanggang sa sunod na debate, Brother Paul, maaari kang or baka meron ka ring debate, pwede ka magpa-schedule. Welcome ka sa ating Puro Kamatuoran, okay? So, Maraming salamat. Salamat kaayo. Salamat kaayo. okay. So next si Brother Ruel Carillo Celebran, sana magtatanong to sa CFD. Brother Ruel, no, Celebran, so last man standing ka. Go ahead. Hello bro. Kanino ka magtatanong? May gabi, kanino ka magtatanong? Ako sa Grace. Sa kuan bro, kay mura nabugbog nagmaayo ang kanang born again kaya na po ko sa CFD. Ay, maraming salamat. Okay, go ahead. So may magtatanong na sa CFD. Go ahead, Brother Celebran. Tatlong katanungan. Go ahead. Una na kung pangutana sa CFD. Tagalog, bro. Tagalog. Taga Pampangayan. Sorry. Una kong tanong sa CFD. Sa akin po. Mali ba yun? Bro, sir, ano pangalan mo? Anthony, opo. Bro, Anthony, mali ba yung stand? Mali ba yung sa stand sa kanang born again na faith lang, hindi na sundin ng batas? Ano po? Nagchachapi po. Ano po yung Mali tanong? ba yung stand sa born again Christian na may paniwala ka lang, ligtas na kahit hindi mo sundin ang batas? Mali ba yun? Mali, no? Pali ang sa akin naman kasi, may pagsang-ayon ako dun sa mga sinasabi niya na grasya ng Diyos at awa ng Diyos ang nakakapagpapaligtas ng tao. Pero yung tema ho namin na naligtas na sa pamamagitan lang ng pananampalataya ay hindi po yun. Kailangan gumawa pa rin din tayo ng mabuti bukod din sa pananampalataya natin. So kailangan talaga magsunod ng batas. Ang pangalawa kong tanong, yung 10 commandments kasi kailangan sinabi mo na kailangan din gawin ang batas. So ang pangalawa kong tanong, yung 10 commandments dapat din nating sundin yan, di ba? Totoo po yun. Oh, so sabi mo totoo, kasama na yun dyan ang 4th commandment na remember the Sabbath day. Last na lang nga tanong,
kasama na rin yan yung sinabi diha na remember the Sabbath day to keep it holy. On 6th day you will rest. But on 7th you will work, but on 7th day you will rest. So sundin din natin yan. Yung po Sabbath day po na sinasabi po na yun. Pagdating po kasi ng New Testament po kasi Lord's Day na siya. Pero kung sasabihin po natin na i-clarify ko lang ang one question ko ha, moderator. If Go ahead. Chance to. I-clarify ko lang. Inamin niya ang 10 commandments dapat sundin. Inamin niya. Tama yun. Ngayon, ang 4 commandments kasama yan sa 10 commandments eh. Klaro dyan ang sinabi, remember the Sabbath day to keep it holy. On 7th day, yun naman sinabi dyan. Okay. You will rest. Okay. Karon ang pangutangan nako kay ingon man ka nga Tagalog. Sige. Sa emosyon. Sige, okay lang. Medyo naintindihan ko naman din yung tanong niya kahit na medyo saya siya. Okay. May English naman yung punti kasi. Okay. Yung sinabi ko, ang sinabi mo, dapat sundin ang 10 commandments. Sinabi mo, di ba? Ngayon, ang 4th commandment sa 10 commandments, nagsabi dyan, remember the Sabbath day to keep it holy. On 6th day you will work, but on 7th day you will rest. So, pero amin ka ba? Kahit sinabi mong sundin ang 10 commandments, inamin mo rin yan na sundin din yan. Okay, pasagutin natin, brother. Sagot last na lang. Okay. Hindi na ako mag-ingay, last na lang. Okay, go ahead. Sagot. Kaya ang dun sa sinasabi ninyo na dun sa Sabbath day po kasi na yon. Unang-una diyan kasi ang konteksto ko kasi niyan binigay yan sa mga Israelite. Pero kung halimbawa na kasi tutusin kasi out of topic kasi din yung tanong is hindi ko na siya may elaborate. Kung gusto mo siya I understand your point. Okay, salamat, moderator. Okay, maraming salamat sa iyong pag-apil-apil, brother Celebran. Okay, good luck sa nagpa-schedule si Brother Stalwart sa iyo, Brother Celebran. Next week, bigay ko sa inyo yung Sunday 1 PM, no? Para kayo yung highlight ni Brother Stalwart. So magpadala ka na lang ng picture sa akin at saka 1 PM or 1? Bro, 1 PM or 8? Gabi ang gusto ninyo, gabi? So may Okay, mag-usap na lang tayo offline, okay? Okay? Contact na lang kayo. Basta padala ka ng picture mo at saka full name, no? Okay. So, maraming salamat, no? Okay. So, maraming salamat. So, happy listening sa Mindanao National Organizer ng Catholic Faithful Apostolic Movement of the Philippines, si Brother John Jonah. Magandang gabi sa inyo, sir. Medyo na late po kayo ng konti, so meron pa tayong final stand, okay? At doon nagtatapos ang ating audience participation. Sa lahat ng nagtatanong, maraming salamat sa inyo hanggang sa muli, no? Pwede tayong mayroon pa rin tayong audience participation para meron naman tayong interactive na kahit yung hindi kayo yung kadebate, at least part pa rin kayo ng ating programa. Happy listening din kay Brother Edwin Jimenez, no? Magandang gabi sa iyo diyan. Kahit nagpahipi ka lang, Brother Edwin, magandang gabi sa iyo diyan. Okay, punta tayo sa final stand, 3 minutes kasi malalim na yung gabi, no? At saka nag-iingay na yung mga aso. Sino kaya yung tinatahol na yan? Okay, so Brother Anthony Flores from Naga, CFD Riders Club. Go ahead, Brother Anthony, 3 minutes. Hello, brother. Malinaw naman po. Hello. Okay, go ahead. Hello. Wala naman na po ako masyado sasabihin dahil na lang to, 3 minutes na lang. Final stand na to. Opo. Malinaw naman po dun sa ating tinitindigan, which is hindi naman tutol ang ating kapatid na hindi naman siya tumututol sa paggawa ng mabuti.
Kaya lang po kasi nakasulat naman kasi sa Biblia, inisa-isa ko naman na nahahayag ang paggawa, no? Nahahayag ang tao ayon dun sa kanya magawa. Kaya nga kung tutusin pagka sabi nga niya tinanungan niya sa akin kung pagka daw ba gumawa ng masama ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit or kahit isang kasalanan lang di makakapasok. Of course, walang marumi. O, walang kahit na anong marumi ang makakapasok sa langit. Kaya nga siya na rin din mismo yung nagsabi. Nagkakasala rin sila. Paano sila ma-justify ng kanilang pananampalataya kung sa sarili nila mismo inaamin din nila na nagkakasala sila. Kaya nga dun sa Apocalypse nga 21 na hindi daw makakapasok ang anuman na marami sa kaharian ng langit. At dun sa yung tungkol sa justification na sinasabi, iniisa-isa ni Apostol ni San Santiago na hindi yung pananampalataya lamang ang makakapagpagindapat sa atin. Kailangan nating gumawa ng mabuti. Ulitin ko nga sa 26 na patay ang pananampalataya na walang kasamang gawa. Ayun, may binasa naman tayong reference kanina ng isang protestante rin, Bible Dictionary ng isang protestante na nakakapagpapaligtas ng tao ang pananampalataya at grasya ng Diyos. Pero kailangan pa rin din niyang gumawa kasi binasa din natin yung talata na ginamit nila dun sa unang Timoteo 2:12. Tinaas lang natin ng 11 na talagang ang makakapagpapaligtas ng pananampalataya yung sinasabing saving faith na sinasabi is may kasama pa ring paggawa ng mabuti. Kaya nga kung ating iisa-isa kung tutuusin maraming mga talata rin na nagpapatunay na hindi sa pananampalataya lamang ang kaligtasan ng tao. Kaya nga sabi nga 'di ba? 10 commandments lang daw. Hindi siya 10 commandments lang. Which is Okay, time. Nung binasa niya sa Galatians. Okay, maraming salamat sa iyong final stand, Brother Anthony Flores from CFD Riders Club ng Pampanga. Okay, Brother Jesse Baracheta, final stand. 3 minutes, go ahead. Sagutin ko lang yung paulit-ulit na sinasabi na itinuturo ko pa rin daw ang paggawa ng mabuti. Siyempre, hindi naman yun ang papatunayan ko na hindi na kailangan gumawa Ang papatunayan ko, sapat na ang pananampalataya. Ang sabi, magkaiba po kasi yung pagsasabing hindi na natin kailangan gumawa sa hindi natin kailangan gumawa upang maligtas. Magkaiba yon. Pag sinabing hindi mo na kailangan gumawa, tinuturo mo na hindi na dapat gumawa ng mabuti ang tao. Pag sinabi naman na hindi natin kailangan gumawa para maligtas, tumutukoy lang in specific sa kaligtasan. Hindi natin kailangan gumawa ng mabuti upang maligtas. Gumagawa tayo ng mabuti dahil tayo ay iniligtas sapagkat si Kristo ang ating kabutihan. So malinaw naman po yung Efeso sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. So yung paggawa ng mabuti, nilikha tayo doon para kay Kristo. Kung sa pag sumampalataya kay Kristo, makikita talaga yung magagandang bunga ng gawa mo. Hindi ka naligtas dahil dun sa gawa, kundi si Kristo. Dahil si Kristo ang kabutihan at kaligtasan ng tao. So we do good works because we want to, not because we require to, but because we desire to. Dahil sabi ko, ang kaligtasan ay libreng regalo at hindi mo kailangan pagsumikapan o pagtrabawan ng isang regalo dahil hindi na yan matatawag na regalo. Kahit balibalik rin mo ang regalo, kung may pinagsikapan mo, hindi na yan regalo. Nilinaw naman sa Roma So, yon, hindi ako tumututol na dapat gumawa ng mabuti ang tao. Ang tinututulan ko, hindi ka gumagawa ng mabuti upang maligtas. Okay na yon, Brother Jesse? 1 minute pa. Ang kasapatan ng pananampalataya ay kumpletong pagtitiwala sa ginawa ni Kristong pagliligtas sa atin.
hindi pagtitiwala sa ating sariling lakas upang iligtas ang ating sarili, kaya nga tayo may tagapagligtas upang ipaubaya sa kanyang pagliligtas. Tinanggap lang natin si Kristo na siyang regalo ng Ama sa kaligtasan, na nagbigay naman sa atin ng bagong buhay upang makita rin ang liwanag niya sa atin. Kaya let your light shine, at ang kabutihan na yan ay si Kristo, hindi ang sarili natin. Dapat siya ang makita dahil namatay na tayo para kay Kristo. Salamat po. Okay, so maraming salamat sa iyo, Brother Jesse Baracheta ng Born Again Christians sa iyong final stand. Yung katunggali na si Brother Anthony Flores ng CFD Riders Club, no, maraming salamat sa mga religious debate natin ngayong gabi. Sana'y meron tayong mapupulot na aral sa ating mga mababait at magiginoong mga debatidor ngayong gabi, no? At saka huwag ninyong kalimutan nga welcome kayo parate sa ating Purok Kamatuoran. Kung meron kayong gustong i-diskusyon, PM lang kayo sa akin. Anytime, no? Basta bakante pa yung schedule natin for a week, ibibigay natin sa inyo. Okay? So bago tayo magtapos, baka meron kayong gustong pasalamatan, Brother Jesse? Apo, salamat po kay Brother Flores dahil siya ang may naging posible itong debate na ito para sa aming dalawa. Ganun din po, salamat din sa iyo, Mr. Moderator, dahil kayo po ang nagsaayos nito upang mangyari ngayon. Salamat po na naibahagi ko rin yung aking paniniwala at pananampalataya. At first time debate ko po talaga ito, kaya medyo hindi po ako ano pa rin po ako. Pero sana hindi lang ito yung huli, sana may magyaya pa sa akin at maraming salamat po Okay, so Brother Jesse, no, mahaba pa yung buhay natin, so parang meron pang susunod dahil nakatikim ka na ng unang debate, susunod at susunod pa yan, no, parang alak din yan. So Brother Anthony Flores, go ahead Brother Anthony, baka may pasalamatan ka. Gusto kong pasalamatan unang-una si Lord God dahil binigyan tayo ng guidance ng Holy Spirit para magkaroon nitong diskusyon na to, no, mga kapatid. At pinapasalamatan ko rin din yung yung ating kapatid na kasama, no, doon sa magiting niya tsaka sa kanyang mahusay at maginoong pakikipag-diskusyon sa atin. At sana magkaroon ulit ng panibago, no. Usap na lang tayo ulit ng panibagong paksa. Kung meron ka pang gustong paksa. And then gusto ko lang din batiin yung mga nanonood sa St. Peter's Men's Society. Ayan yung mga taga Kutos TV. Yan, yung 4 na host doon. Yan si Brother Paul Sinogat nga pala ay isa sa sa host ng Kutos TV yan. Tsaka yung Catholic Faith Defense, yung isa rin din sa aming mga page. Then yung CFD Luzon Riders Club, yung organization po natin. Tsaka yung Defenders of the Catholic Church na isa rin din sa mga page na hinahawakan ko. Then yung pong doon po sa radio station namin dito sa sa DWDL 91.9 Bright FM, ang The Lord is My Shepherd po. Tutok po kayo doon tuwing Sabado doon sa page po na yon, no. The Lord is My Shepherd over 91.9 Bright FM. Yan, kinig po kayo doon, may mga reflection din po doon, tsaka mga apologetics din po doon. Kung meron din po kayong mga gusto katanungan, i-reserve din po natin yan sa mga susunod. At tsaka yung pong ayun, yung aming dito sa family ko dito, yan mga nakikinig din. Tsaka yung po sa aking mga kaibigan na yung mga nakakakilala sa akin. Yan. Magandang gabi. At magandang gabi po sa ating lahat. Okay, so Brother Anthony, sa lahat ng mga programa mo, radio station, pages, paki-shout out doon yung Purok Kamatuoran page natin, no? Baka merong gustong magdebate dyan. Po. So PM lang kayo sa akin para ma-arrange natin yung time at saka yung no? So maraming salamat sa inyong dalawa. Okay, so shout out sa ating si Val Angel, no? May maliligtas na walang pananampalataya kay Kristo.
Okay, sabi Rodolfo Hernandez, magandang gabi sa lahat ng nag-comment, sa lahat ng sumubaybay. Maraming salamat sa inyong lahat. Yes. Pwede po pahabol ko lang po no, nakalimutan ko palang batiin yung mga kasama namin sa sa GC namin na Bible sharing. Sila Brother Val, sila Brother Rodolfo, yan sila Tomas. Ayan, sila Brad, nakikinig yan. Yan, yung ito kasama ko rin to si Brother Jess. Okay. Sa GC kaya nagkaroon. Okay, so maraming salamat, no? Maraming salamat. Okay, so hanggang dito na lang tayo mga kaibigan. Hanggang sa sunod na debate, diskusyon sa pangrelihiyon. Lahat kayo welcome sa Purok Kamatuoran Defense Service Bilom. Pero formal tayo magtatapos via closing prayer. So, Brother Anthony Flores, ikaw yung mag-closing prayer. Sa ngalan ng Ama, ng Anak ko. Panginoon, maraming salamat po. Ginawa ninyo pong posible itong aming maginoong pag-uusap namin ni Brother Jesse. At nagpapasalamat po kami sa mga organizer nitong programa pong ito kay Brother Roland na naging maayos po yung aming pag-uusap. At sa lahat po ng mga nakikinig ay basbasan niyo po sila ng inyong banal na espiritu upang magabayan po sila sa araw-araw na kanilang mga pamumuhay. At basbasan ninyo po sila, Panginoon, at upang masumpungan din po ang katotohanan po na nanggagaling po sa inyo, Panginoon. At Panginoon, naway ingatan ninyo po ang bawat isa sa amin. Ilayo niyo po kami sa kung anuman pong mga nagbabadya pong mga karamdaman po sa amin. At maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya na pinagkaloob niyo po sa amin sa araw-araw. Ang lahat pong ito ay hinihiling po namin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Siya nawa. Amen. Okay, so maraming salamat Brother Jesse, Brother Anthony, sa lahat ng nakikinig. Wag nating kakalimutan na ang pagmamahal, panalangin at kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo ay ibinigay sa atin. Atin itong tatanggapin nating buong puso at kasama parati ang Espiritu Santo. Purihin ang Panginoon, Pro Deo et Ecclesia. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.